Good news mga kabusan, alam mo ba, this coming 2025, ang minimum wage nga dito sa South Korea ay 2,096,271 or around 88,000 pesos. Wow, napakalaki na. Extend na ba for sincere o uuwi na ng Pinas muna? Ano sa tingin nyo mga kabusan? Naks naman. Disclaimer lang mga kabusan, ang lahat ng sasabihin ko into peso ay nakadepende pa din yan sa palitan. Ang isang oras ay 10,031 or around 420 pesos. At ang daily rate naman ay 80,241 or around 3,370 pesos. Ang overtime rate per hour naman ay 15,045 won or around 630 pesos. Ang night differential rate naman ay 5,015 won or around 210 pesos. So ang kabuuan nito mga kabusan ay 209 hours a month. Wala pa yan overtime. Ang maganda pa kung meron kang panggabi sa trabaho. Panigurado, mas malaki pa yan ang sasahurin mo. Pero syempre, meron pa yung deductions. Lilinis pa din naman yan ng 65k to 70k pesos kung basic lang ang sasahurin mo. Maliban pa dyan, idagdag din natin ang cost of living dito sa South Korea. Maswerte ka na kung libre ang pabahay, wifi, tubig, kuryente at merong food allowance. Siyempre, hindi pare-parehas ang sitwasyon ng EPS worker dito. Merong libre, meron naman nagbabayad. So, swertehan lang din talaga. At depende na lang din kung paano ka humawak ng pera dito, kung maluho ka ba o gastador ka, o kaya naman matipid ka at nakapokus sa goal na makapag-ipon dito sa South Korea. Kaya ano pang inaantay mo kabusan? Umpisahan mo na ang mag-aral ng Korean language at ipasa ang EPS TOEIC test at lahat ng test na pagdadaanan mo para may chance ka na makapag-work dito sa South Korea. Fighting!